Magandang gabi po sa bawat sa atin na narito po sa loob ng ating iglesia at gayon din sa kanila pong mga tahanan. At naway po ang gabing ito ay maging biyaya po sa bawat isa sa atin. At tayo po muna ay dumulog sa Panginoon at inanayahan ko po kayong mag-stay lahat at sama-sama nating dalhin ang ating pong gawain. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapuri at kalahatian sa gabing ito. Hiningi po namin ang iyong pangunguna at pagkakalob sa amin ang unawa sa aming pong pakikinig mula po sa iyong mga salita. At ito'y aming mapagawakan ay lubos po naming madama ang iyong pong dakilang pag-ibig sa bawat sa amin kung saan ay iyong pong ipinagkaloob sa amin ang iyong kaisa-isang anak upang kami ay magkaroon ng katiyakan ng langit. At muli, dalayan ko po na naway ko po ang kumilos sa aming kalagitnaan sa magitan ng iyong banal na Espiritu. At dalayan ko din po ang mga kapatiran na patungo rito. Ingatan mo at makasama po namin sa iyo pong inihandang biyaya mula sa iyong salita. Lahat ng ito ay aming dalangin. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo para sa ating pag-awit. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating Wednesday worship service. Para sa ating unang awitin, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. On the everlasting arm. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path, no from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Para sa susunod nating awitin, ulit-ulitin ko. Ulit-ulitin kong awitin sa'yo, makasasama at patuloy sa mga paraan. Ang Diyos noon, ngayon, at sa habang ulit-ulitin ng kahangap. Ulit-ulitin kong mapahaya sa'yo ang nagpapaw na damdamin ng pag-ibig kong mahal sa labis mong pagmamahal na hindi magpapagal.
papuri ay para sa'yo at hindi magsasawa. Ulit-ulitin itaas ang ngalan mo. Ulit-ulitin mo ibig sa'yo. Salamat at papuri sa lahat ng mga hari at Diyos noon, ngayon at sa habang panahon. Ulitin mo, O Diyos, ulitin ang kahanga mong gawa. Pagsalitain ko, kaya sa'yo, mapaulan ang dami, kahit sa labis mo, mahal na hindi magpapagal. Kahit na di magpasalan na wala na isasabihin, mahal kita. Ang papuri ay para sa'yo, bilang pasasalamat. Handog ay buhay ko, pagsamba. Papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-ulitin itaas ang ngalan mo. Pagsamba at papuri ay para sa'yo, bilang pasasalamat. Handog ay buhay ko, pagsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-ulitin itaas ang ngalan mo. At hindi magsasawang ulit-ulitin itaas ang ngalan mo. Tayo po ay magbatihan sa bawat isa. Hindi natin dapat na makilala. Dapat na makilala bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siya ang liliyo sa parang at higit ang mahigit na kagandahan. Ang Panginoong Jesus dapat na makilala bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Mari na pong magsiupo ang lahat. Para sa ating announcement and reminders, daily Bible blessing, every morning po yan from Monday to Saturday via Facebook and a YouTube channel. Midweek service and prayer meeting, yan po, 7 p.m. po every Wednesday. Dito po live din po yan sa ating Facebook, sa ating church auditorium. Sunday worship service, okay, maaga po tayo, 9 a.m. Dito po sa ating church auditorium, and of course, live din po tayo sa Facebook and a YouTube channel. Ang ating susunod na tema, Sunday worship service this coming February 23, bakit tayo pinagpapalalang ng Diyos? Matatagpuan po yan sa pangalawang Korinto 9:8 hanggang 12. Announcement po, ang ating choir practice every Sunday, 1 p.m. dito po sa Church Auditorium.
And ang adult Sunday school class every 3 p.m. sa Begonia Room. Goyi Kumao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday. At ang ating BKBC and tracts distribution every Saturday. Of course, ang ating home Bible study, prayer and fellowship, monthly worship service, yan po sa Camarin, Caloocan City, every Friday po yan. At ang ating home Bible studies for 5 families sa San Mateo, Rizal, every Saturday. At meron din po tayong worship service sa Taytay, Rizal, every Saturday po. Every last Sunday of the month, ang ating pong special mission gift giving at ang ating Lord's Supper every last Sunday of the month after Sunday school class. Patuloy po ang ating programa, ang panawagan sa bawat isa, ang ating each one bring one. So inaasahan po ang bawat isa na patuloy sa pagdala ng kanilang bisita. Para sa ating susunod na awitin, inaanyahan pong magsita yung bawat isa. Magising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y linako. Jesus, aking Diyos, sa buhay ko, kaya ang pag-asa ang nakikita. Maaari na po mag-sip ang bawat isa. Para sa pakikinig ng banal na salita ng Panginoon, tawagin po natin si Brother Conrad. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Tayo naman po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po ako magsimula, ay gusto ko muna pong magpasalamat sa Panginoon
Gawa nung linggo po ay medyo masama na pakiramdam ko, no? Siguro baka may nakahalata na rin sa inyo sa pagsalita ko noon. Medyo malat na ako noon. At nung Lunes, talagang yung ulo ko mabigat, ano? At pinainom ako misis ng isang yung bioflu yata yun. Pero parang ayaw tumalab, ano? Ginawa ko yung luya. Kumiwa ako. Yun yung inangalat-ngalat ko, no? Nakalima ako, no? Nakalima siguro ako hanggang sa gabi. Ay, medyo na ginawahan ako. At kinaumagahan, inilabas ko yung plema. Magaling po talaga ang luya, no? Alam mo naman natin, uso ngayon ng di po ba? Ang mga sipon, ubo, trangkaso. Sa bahay, nagsimula yung mga, yung mga kids, yung mga maliliit, nagkahawa-hawa kami. Pero sa biyaya po ng Diyos, ay patuloy po na siya kumikilot sa aming pong tahanan. Salamat po. At sa ating pong pag-aaral ay total po, alam naman natin, ngayon ay love month, di po ba? Ang topic ko po ay patungkol po sa love o pag-ibig. At bali, ang sentro ko po, walang iba, kundi ang God the Father, yung siya ang may siya po yung may author, may akda ng kaligtasan, At ipinagkaloob niya, siyempre, yung kanyang kaisa-isang anak, upang tayo ay mahango, sa kasalanan. Magkaroon ng pag-asa. Okay, isang talata lang po yung babasahin natin, sa John 3:16, At inayahan ko po kayong tumingin lahat. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. John 3:16. Sabi po diyan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Ama, salamat po sa talatang ito na amin pong binasa. Ikaw po nawang magbuka ng aking mga labi, maging biyaya, pagpapala po sa bawat isa, maging sa mga naroon sa kanilang mga tahanan. Nawa ang banal na Espiritu ay kumilos, Panginoon, sa amin at lubos po naming makita, maunawaan kung bakit kami ay nagkaroon ng pag-asa ng langit dahil po sa iyong pag-ibig sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang gabing ito at patuloy na ikaw ang siyang mabigyan ng kapulihan, kalahatian sa aming pong kalagitnaan. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magsipo na po tayong lahat. Pag-ibig, Sinabi natin, pag-ibig. Sabi nga ay, hindi tayo, di ba, ang unang umibig sa Diyos kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Dahil wala po tayo talagang yung pag-asa ng langit Sabi lahat di ba? Lahat ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang bahagi po natin doon sa dagat-dagatang impyerno. Ngunit dahil nga po sa habag, awa at pag-ibig ng Diyos, tayo ay binigyan ng pag-asa. At sa tao po, makikita po natin yung pag sinabi natin pag-ibig, malawak ang niyan yung realm, yung ika nga, yung sakop, mahaba, malaki. Kaya nga sa tao, sabi, ang tunay na pag-ibig ay masusukat, sabi rito, sa pamamagitan kung ang sino man ay malalagay sa isang kalagayan na mahirap, na walang ibang pagpipilian, kundi ibigay ang kanyang sarili o bagay na pinakamahalaga. Katulad ng ginawa ng Diyos Ama, na hindi pinagkait po ang kaisa-isang anak sa kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Kita po niyo kung gaano ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga natin, di ba, pag sinabi nating pag-ibig, malawak yan marami-raming mga mga istasyon, pag-ibig sa kapwa,
pag-ibig sa husband and wife, at yung pag-ibig sa Diyos. Yung sinasabi nating agape love. Pag sinabing agape love, pag-ibig ng Diyos na walang boundary. Ano? Walang hanggan. Hindi yung, kasi may pag-ibig dyan na, di ba, na umiibig lang habang siya, ika nga, ay nasisiyahan. Merong na kukuha sa isang tao. Pero pag wala na, diyan mo makikita yung tunay na pag-ibig, ano? Maging sa mga kaibigan, di po ba? Ganon din, ano? Marami kang kaibigan, at ika nga, ngunit kapag ikaw ay naghirap na, sila ay unti-unting nawawala. Ano? Pero ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga ay hindi ito ay bigay-bawi. Ano? Hindi bigay-bawi. Ibinigay niya, kasi ang tao naman, alam naman natin, na mayroon tayong kanyang-kanyang pag-iisip, ano? Binigyan niya tayo ng sariling magpasya. Kung tinanggap natin, ika nga, yung biyaya niya, hindi niya na po ito, ika nga, babawiin. May mga tao kasi, di ba, na sabi ko nga, kagaya kanina, na meron lamang nahihita, kaya lamang ika nga, pinadadama niya yung pag-ibig. Sa Panginoon, iba po talaga. Ibinigay niya, at ito ay kusa niyang ipinagkaloob. May tatlong bagay, na tayo po ay titingnan sa ating pong pag-aaral. Una nga po, ang kaligtasan ay mula sa Diyos Ama. Siya po kasi yung di ba, author, Ang kaligtasan ay mula sa Diyos Ama. Sa unang bahagi, ano po ba sabi diyan? Sabi diyan sa John 3:16, yung unang bahagi, sabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Napakadalisay nga po, tunay ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa atin. Kasi nga po, ang tao, sabi natin, siya yung obra maestra. Yung pinakapangunahing nilikha niya dito sa ibabaw ng lupa. Iyon ang pinakamahalaga. Di ba? Ano bang ginawa niya? Sa mundo, lahat ng bagay na pangangailangan ng tao, inuna niya. At yung huli ay yung kanyang nilikhang si Adan at si Eva, ang tao. Kaya kakaiba po tayo, sa nilikha ng ating Panginoon. At sabi nga diyan, ang tao ay nilikha, sabi niyan, ay ayon sa kanyang anyo, at wangis. Pero ang Diyos ay walang di ba? Wala pong katawan. Siya po ay espiritu. At isa na nga po diyan ay ng tao ay inilikhain, tayo ay merong kabanalan dahil wala pa ang kasalanan. May kabanalan ang tao. At ang tao, sabi nga, ay may tatlong bahagi, di po ba? Katawang lupa, espiritu, at yung kaluluwa. Parang ipinorma tayo dun sa kanyang katawan ng Diyos Ama, Diyos Anak, yung Trinity. Di po ba? At sabi nga sa Genesis 1:26, sabi, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At konting paliwanag lang, sabi nila, meron kasi mga nagbabanggit, nagsasabi, nagtuturo, na ang kausap daw ng Diyos dito ay yung mga anghel. Hindi po, Kasi doon sa Genesis 1:1 pa lang, ay nandun na yung sabi doon, in the beginning, God created heaven and earth. Yung God dito ay in plural form, ibig sabihin sa maramihan, o yung Trinity. Nandun na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.
Dangan nga lamang kasi nga, di ba, binigyan tayo ng ika ng sariling kaisipan, ano, magpasya. Hindi tayo ginawang robot. Kaya nga, nung nilagay sila sa sa Garden of Eden, di po ba? Naglagay ang Diyos ng puno, na sinasabi na huwag ninyong kakanin at kayo ay mamamatay. At doon po ang tao ay bumaksak. Ang tao ay bumaksak. Bumaksak po ang tao, Ang tao ay bumaksak sa kasalanan. Sabi sa Roman 5:12. Ano po ang banggit sa Roma 5:12? Sabi rito, kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, sanglibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Maliwanag po, di po ba, na lahat tayo, walang sino man na hindi nakagawa ng kasalanan. Kaya lahat po tayo, magbabayad. Lahat po tayo ay patungo sa hell, kaparusahan. Ngunit salamat, sa dakilang dalisay na pag-ibig ng Diyos na tayo, Panginoon, na tayo ay binigyan ng pag-asa ng langit. Binigyan po tayo ng pag-asa ng Diyos sa langit. Kasi nga po doon sa Garden of Eden, ang diablo ay nanukso kay Eva. Tinukso po siya. At makikita po natin doon na sa kanyang pagtukso ay pumasok po si Eva doon sa pain. Sa pain po ng devil. Sapagkat sabi sa sa 2 Corinthians 3:11 at 2 Corinthians 11:3, yung bandang pangalawa, sabi, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuan. Talagang tuso ang diablo Tuso Kasi kung babasahin natin yun, yung mga talata doon sa Genesis chapter 3, makikita po natin kung bakit nahulog si Eva sa patibong o tukso ng diablo Sabi ng diablo, di ba? Basahin ko lang ng meron ako nakalagay dito, hindi ko na anihin yun Sabi diyan sa Genesis 3, meron tayong gusto ko makita natin to, bagamat ito ay mahaba ng bahagya, pero gusto ko makita niyo yung kalagayan kung bakit ang diablo ay masidhi sa kanya pong pagtukso kay Eva. At sabi po diyan sa verse 1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay ba ang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain. Dito sabi dito ni Satan, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halaman. Ibig sabihin, hindi lang dun sa isa, sumagot tong babae, si Eva, sabi niya? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan, ay makakakain kami. 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos. Dito po, wala tayong makakita ibang sinabi ang Diyos Di po ba? At wala rin tayong makakita na sinabi sa gitna ng halamanan. Sabi, huwag kayong kakain niyon. Huwag ninyong, sabi rito sa verse 3, bandang huli, huwag ninyong hihipuin. Baka kayo'y mamatay. Hindi naman pinagbawal ng Diyos na hipuin.
kundi kainin at tiyak ang kamatayan. Ano? Magaling si si Satan, magaling siyang gumawa ng kaparaanan para ang tao ay bumagsak sa magandang bagay, sa harap mo. Pero sa likod niyan, nandun pala nakaakma ang kasalanan. Kaya sa pagkilos talaga natin, kailangan naroon ang pag-iingat natin, Ang diablo na andyan. Nandyan po siya sa ating kapaligiran. At dahil nga po dyan, sa pag-asuway nila, ang Diyos ay kumilos, dahil sa kanyang nilikha upang magkaroon ng pag-asa. Purong pag-asa ng langit. Katulad sa binasa natin kanina sa John 3:16, sa verse yung unang bahagi. Sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak, upang sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi walang ibang choice, walang ibang paraan para ang tao ay magkaroon na kaligtasan. Gawa nga kasi na lahat walang pwedeng piliin ng Diyos sa mga tao Dahil lahat ay makasalanan. Walang pwedeng magdala ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At dahil nga po dyan, ay ang kamatayan ay naging tiyak. Naging tiyak sa Hebrew 9:27. Ano po ang sabi sa Hebrew 9:27? At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Kita nyo, ito hindi alam ng mga marami ito. Gawa nung ang tayo, nalinlang din tayo nang ginamit ni Satan ng mga tao. Yung mga tradisyon, yung mga kaparaanan, parang tayo maligtas. Katulad ng mga paggawa ng mabuti, yung ipagpe-pray yung mga patay, di po ba? At hindi pa tuluyang nasa hell ang makasalanan, kundi nandun pa sa purgatorio. Para ika nga malinis siya doon. Ngunit, wala po yun. Kaya sa atin po, kaya tayo yung ika nga maghahayag ng katotohanan. Kaya natin ika nga ito inaaral ang salita ng Diyos upang ang tao ay mahango natin, magkaroon sila ng pagkakataon na makalaya sa kasalanan. Kaya nga po na at ang impyerno po ay tunay ito at hindi lamang alamat. At kung babasahin natin sa Luke 16:19-31, ay makita po natin kung paano yung mayaman, yung mayaman na napunta doon sa hell, ay humihingi ika nga ng pabor nung makita niya si Abraham. Humihingi siya ng kaunting lang, patak ng tubig. Sabi, papuntahin mo dito si Lazaro. Dalhan man lang ako ng gapatak na tubig. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede. Meron tayong pagitan, merong bangin. Yung nandyan, hindi pwedeng pumarito. At kami hindi pwedeng pumariyan. At sabi nung mayaman? O ganito na lang. Sabi ko, hindi po pwede. Pabalikin mo si Lazaro sa lupa, buhayin muli, upang mabigyang babala yung aking 5 kapatid na katulad ko rin nung namumuhay ako doon. Ano sabi niya? Ano sabi ni Abraham? Hindi pwede. Hindi pwede. Sabi gano'n, nandun yung mga propeta. Nandun yung kasulatan. Yun yung kanilang sundin. Kita nyo, Yung mayaman na yun, ang ika nga ang nananalangin para doon sa buhay. Sa atin, baliktad, di po ba? Yung patay ang ating pinapanalangin. Wala nang pag-asa. Wala na pong pag-asa. At ang kamatayan ay eternal po yan. Sabi sa Matthew 25,
46, sabi diyan, at ang mga ito ay mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan o everlasting punishment. Ano kaparusahan? Walang hanggan. Kaya nga tayo, atin pong binibigyan ng pag-asa at ng pagkakataon na ang lahat ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, ay mabigyan natin sila ng babala. Pero hindi ayon sa pagpipilit natin, kundi sa pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Eternal po ang kamatayan. Once na napunta ron, wala na. Ikaw ay nasa ikalawang kamatayan. Kaya nga daw po ang tao, hindi lamang daw siya ipanganak na minsan, kailangan dalawa. Yung sabi ni Christ, kay Nicodemus, you must be born again. Kinakailangan ipanganak ka na muli. Yung una, physical, pangalawa, spiritual. Kasi kapag isang beses ka lang daw pinanganak, at hindi mo nakilala ang tagapagligtas, hindi mo ito tinanggap, tinanggihan mo, kapag ikaw ay binawian ng buhay, dalawang kamatayan. Dalawang kamatayan ang iyong kasasapitan. Ngunit, meron pa ring habag. Di po ba ang Diyos? May habag pa rin. Sapagkat sa 2 Peter, sabi, 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi, kasi yung time na yon, sabi, yung mga ninuno namin, magulang namin, nawala na. Ngunit yung mga pangako na iniwan sa amin ay hindi na naganap. Yung mga panggagaya niyan, yung condemnation, Pero sabi rito ni Pedro, sabi rito, hindi mapagpaliban ang Panginoon sa 2 Peter chapter 3 verse 9 tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhot sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya detalyado po, detalyado ang salita ng Diyos. Kaya kailangan ito ay ating alamin, pag-aralang maigi. Upang sa gayon sa ating pagtuturo ay hindi tayo maligaw. Lalo na yung mga tao na nakikinig. Hindi sila madaya. Kaya nga, meron tayong mga dinadalawa, kagaya yung tinuturo ni Pastor, yung mga sa Sunday School, napakahalaga po yun. Kaya pag-aralan nating maigi kung paano natin dadalhin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa maraming kaluluwa. Okay, yun po yung una, ang kaligtasan mula sa Diyos. Pangalawa, sa kaligtasan, si Jesus ang nagsakripisyo. Sabi diyan sa John 3:16, doon sa pangalawang bahagi, sabi niya diyan, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo. Kasi doon sa bandang una, sabi doon, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bigyan po niya yan, bugtong na anak, kaisa-isa niyang anak. Parang makikita natin dito yung time na tinest, di po ba, si Abraham ng Panginoon. Na napakatagal nilang nag-intay na magkaroon ng anak. At sabihin natin, na nung nagkaroon, ito ay hiningi ng Diyos para ialay sa Kanya. Ngunit yung pala ay tinetes ang kanyang pananampalataya. Kanyang pananampalataya. Okay, hindi na po natin babasahin itong Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Kasi yun na po yung kaninang gusto ko ipakita, At ngunit, dahil nga po doon sa pagkakasala ng ating ninuno, Adan at Eva, sila po ay nagtakip nung sila ay nagkasala. Tinakpan nila yung kanilang katawan na hubad. Ngunit,
Hindi kasiya-siya po sa Diyos yung ginawang ito ni Adan at Eva. At ang Diyos ay kumuha ng isang malinis na hayop. Sabi sa Genesis 3:21, at iginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuutang balat at sila'y dinamitan. Pumatay siya ng walang malay na hayop para lang kunin yung balat na itatakip sa katawan ni Adan at ni Eva. Ay dito pa lang ipinakikita na, di po ba, ng Diyos na hindi karapat-dapat yung mga kaligtasan na ginagawa natin. Kaya nga po na sa kanila pong pagkakasala ay iniutos ng Diyos sa time na yon, sa Old Testament, na sila ay mag-alay, pumatay, magdala ng hayop sa tabernakulo. Papatayin para sa kanilang mga kasalanan at mabangong samyo sa Panginoon. Ito'y alay para sa kanilang mga kasalanan. Ginagawa nila yan, di ba? Buwan tuloy-tuloy hanggang wala pa si Kristo. Ngunit, nung dumating na si Kristo, ay unti-unting inalis na ng Panginoon. Kasi hindi basta-basta ba maalis yun eh. Kasi kung pag-aralan natin yung sa Book of Acts, yung mga kagaya ng mga pag-aalay na yan, ng hayop, araw ng pag-sabat, pero nung si Christ na ika nga ang naitaas, unti-unti na nabago, di po ba? Yung Sabat, naging first day of the week sa ating worship. Yan po yun, ano? At makikita rin po natin sa John 1:29 ay naroon na ang ika nga ang kaalaman nila eh. Lalo na nung kapahayagan ni John the Baptist, ano? Tungkol sa kordero. Ano sabi diyan ng John 1:29, sabi, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi pag sinabing kordero, ano yan eh, isang lalaking batang tupa. Ano sa kanila po, yun yung kanilang inaalay. At hindi po lang diyan, ano, doon pa man sa Old Testament, ano, maraming mga talata. Kaya lang ipinili ko lang tong sa Jeremiah, no, yung hula sa matandang tipan, ano. Kasi sa Isaiah meron din tayo makikita doon, ano. Sa Jeremiah 23 verse 5, sabi diyan, narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon na ako ay magbabangon kay David ng matuwid na sanga at siya ay maghahari na gaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Eh yun, alam ng mga ano yun, lalo na yung mga pariseyo, mga may alam sa kautusan, yung tungkol dun sa darating na tagapagligtas. Kaya inaasahan po nila eh, sa isip nila, isa itong makisig, mandirigma, na makikipagbaka sa kanilang mga kaaway. Kasi sila ay nasa ilalim ng Roman government sila noon, sa ilalim. Kaya inaasahan nila, iniintay nila yung Jesus na ito na ipagtatanggol sila politically. Pero napakalinaw po doon sa Matthew na si Kristo pumarito upang sila iligtas, hindi sa political enemy, kundi sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung layunin ni Kristo. Kaya nga kung matatandaan natin, nung pumasok siya sa Jerusalem, saan ba siya nakasakay? Naalala natin? Sa isang donkey. Di po ba? Donkey. Imbis na sa isang molang kabayo bilang tagapanguna sa pakipaglaban. Kaya malinaw po na kung ika nga na kanila lamang inunawa
yung layunin ng Panginoon sa bansang Israel. Yan po, ang kaligtasan, si Jesus ang nagsakripisyo. At makikita po natin, napakaraming detalye na pinangakong tungkol kay Kristo na tagapagligtas. At gayon din, si Kristo ang perfect sacrifice. Perfect sacrifice. Bakit perfect sacrifice? Sapagkat unang-una nga po, sabi natin sa 1 Peter chapter 2, 22, siya hindi niya nagawa ng ginawa nating lahat? Yung kasalanan. Kasalanan. Tanging hindi po siya nakagawa ng kasalanan. O pag sisinungaling. Biro nyo yun, Hindi po siya nakagawa nun. Pero lahat tayo, ika nga ay makasalanan. At pangalawa, sila ay patuloy na nag-aalay, di po ba? Patuloy. Kapag sila ay nagkakasala, nagbibigay sila ng malinis na hayop. Pinapapatay. Sa sacerdote, inaalay sa Diyos. Pero si Kristo, nung minsan siyang mag-alay, sabi niyo po dyan sa tingnan natin dito sa kabila, Minsan lang po siya alay sabi diyan sa tingnan ko dito sa Hebrew 9:26. Hebrew 9:26. Ano po ang hayag diyan sa Hebrew 9:26? Sabi, sa ibang paraan ay kailangan na siya ay magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan. Dadapat ngayon ay minsan siya ay nahayag sa katapusan ng panahon upang alisin ang kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. At gayon din sa Hebrew 10, verse 12. At sabi diyan, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Minsan lang po niya ginawa. Panghabang panahon. Hanggang sa ating pagtungo sa kabilang buhay. Kita nyo, Sila araw-araw siguro marahil napakaraming mga hayop na pinapatay, sinusunog, inaalay para sa kanilang mga kasalanan. At hindi lamang basta-basta hayop, di po ba? Sa atin nga, kung tutuusin, kung tayo nag-aalay ng hayop, kasi ang pinakamababa doon na pag-aalay sa Diyos para sa kanilang kasalanan, yung yung tinatawag na kalapati o turtle dove. Kung magkano ang ngayon, di ba? Kung bibili ka, kung magkakasala ka sa tuwina. Pero ito ginawa ni Christ. Minsan po niya ito ginawa pag walang hanggan na yan. Kaya napakapalad po natin, na tayo ay nasa huling panahon, nakita at nalaman natin yung kapahayagan ng Diyos, yung katotohanan, na hindi tayo na maililigaw ninuman. Mula pa lamang sa panahon ni Abraham, sabi nga ay ipinangako na hindi lamang sa hindi lang sa panahon ni Abraham na ipinangako ang tagapagligtas, doon pa man nilalarawan na doon sa pagkatapos nila magkasala, binigyan sila ng tamang kasuotan. At si Jesus ang pinakamahalagang regalo sa atin ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Yun po yung talaga, na walang bayad na regalo, buhay na walang hanggan. Pangatlo po ay sabi rito, simple o payak na faith sa kaligtasan. Tanging simple lang. Hindi na kinakailangan ang tayo ay magpakahirap pa, di po ba? Sa ating sarili, hindi na kinakailangan tayo ika nga na ano pa yung masabi natin, yung mga ritual na yan.
Hindi pa, at sabi nga sa, ano, no, sa Ephesians 2:8-9, tanging sa pananampalataya lamang, ano? Ano sabi diyan? Ephesians 2:8-9. Sabi, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, sapagkat sa biyaya, tayo nangaligtas sa pagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. O, regalo, di po ba? Nandiyan na naman ang regalo. Hindi sa verse 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag mapuri o magyabang. No? Kasi, pag sinabi nating faith, lahat ay pwedeng ika nga magkaroon ng pananampalataya. Hindi niya kinakailangan na siya ay gumawa ng anumang mabibigat na papahirap. Kasi doon sa mga sinaunang mga monasteryo, talagang pinipigilan nila yung pag sila ika nga ay dumarating sa punto na ibang natetempt sila sa mga monasteryo na pinapatakan nila ng kandila yung kanilang mga, kung alin man yung bahagi na pwede silang magkasala. No? Hindi na po, hindi na kailangan. Lubos, sabi nga ay, lubos ang ating pagsisisi. Makita natin dito susunod. Sabi, hindi na kailangan pagpahirap pa ito. Dahil ito ay wala, dahil dapat ito ay mula sa puso. Ayon, yung ating faith, dapat ito ay sa puso. Sa puso po yan na kailangan. Sabi sa tingnan natin dito sa sa Romans 10. Romans 10 verse 9, sabi diyan and 10. Sabi, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga matay, ay maliligtas ka. Kasi ito sentro ng ating buhay, yung ating puso. Kumbaga sa refrigerator, ito yung yung pinaka-compressor para mapadaloy yung priyon, di po ba? At lumamig yung freezer. Ganyan din po, yung ating puso. Kaya nga, hindi natin ika nga na maunawaan yan, yung mga bagay na yan, lalo na yung mga unsaved. Kailangan lubos nila ika nga ilalanin, tanggapin sa kanilang buhay. At makikita natin yung resulta, di po ba? Yung pagbabago ng kanyang buhay dahil sa pagkilos ng Holy Spirit o banal na Espiritu. Maraming hindi nakakaunawa anong ganyan. Kasi pag inaaralan mo, nakikinig, pasok sa kabila, labas sa kabila. Kaya nga ako, na kahit na ilang beses mo, dalhan ng ebanghelyo ng kaligtasan o pahayagan ito, kung ganun yung kanilang kalagayan, wala. Wala po. Meron akong kasama noon sa Bicol. Talagang tuwing kami ay mag-witness, nandun siya sa harap. Nakikinig. Pero walang unawa. Walang pagbabago. Kaya naniniwala po ako na ang Holy Spirit talagang nasa atin dahil siya ay kumikilos. Dahil siya ay gumagawa. At tayo ay kanyang binabago. Kasi may bunga yan, di po ba? May bunga. Galatians 5:22-23. No? May bunga. Unang-una nga doon yung love, pag-ibig. Kaya po, sa ating buhay ay magpasalamat tayo sa tuwina na pag naalala, dapat talagang binibigyan natin ng oras at panahon, ang salita ng Diyos at pag-uunawa at pagpapasalamat. Kasi
Sa akin lang, nararanasan ko pag nagluluto po ako, piprito, ganyan. Kapag tumilamsik yung oil, napakasakit. Tapos, tatanong ko sa sarili ko, paano kaya yung mga unsaved, yung mga nasa impyerno? Biro mo mula talampakan, sabi nga mula talampakan, merong apoy, hanggang dun sa kanilang bumbunan. At buhay na buhay pa dun yung senses mo, yung pang-amoy mo, panlasa mo, pandinig mo. Bagamat ika nga, sa hell, sabing ganon, ay may apoy, pero pusikit, sabing ganon. Pusikit sa kadiliman, hindi mo makita ang kapaligiran. Dahil sa usok. Sa usok, yung asupre, nasusunog. Anong amoy niyan? Kita nyo noon, nung araw kapag hindi pa bawal ang di ba, mga paputok, pagdating ng alas 12, sabay-sabay, putukan. At pagkatapos ng putukan, ano makikita natin? Puro usok. Hindi mo makita yung sa kabila. Yan kasi merong asupriyan, yung mga paputok na yan. Kaya, pinag-iisipan ko maigi, paano sila na hindi na makakaalis doon? Ano yung kalagayan nila? Kaya tayo, yung pag-ibig na yan, dapat na darama natin yan sa ating buhay. Bakit? Kasi tayo, tiyak na tayo. Paano yung hindi patiyak? Lalo na yung ating mga kasambahay. Hindi pa sila ligtas. Tayo ang dapat pumili. Humingi tayo sa Panginoon ng kalakasan. Manalangin tayo. Nadalhin tayo doon sa mga tao na nangangailangan na Kristo. Kasi sa panahon natin ngayon, di po ba halos anong laman, isipan ng tao ay ang mundo Sistema. Sistema ng mundo. Binuksan mo ang cellphone, TV, makikita mo yung mga takbo ng sistema ng mundo na pinaaandar ni Satan. Sa mga bata lang, di ba? Dati yung karamdaman na na high blood, yung mga diabetes, sa matanda lang yan, di po ba? Ngayon, mga bata, nagkakaroon. Bakit? Dahil sa sistema ng mundo. Yan yung nakikita Yan yung kanilang ginagaya. Kaya nga yung mga anak ko, bibigyan ko ng Ako pagdating sa bahay, hindi pwede yung cellphone. Kailangan kain, pahinga, sagot ng assignment. Mabubuksan nyo lang yan kapag yung wala na kayong gagawin. Kasi kapag hindi mo ika nga sinawayan, kahit na yung gabi, gagawin yan. Kahit na umaga, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Kaya halos lahat ng tao, pag naglalakad ka, kita mo may mga tao naglalakad. Hawak-hawak, cellphone. Kaya dapat tayo po mismo, mga magulang, lolo, lola, tita, tito, magpaalala po sa mga kabataan natin. Kaya, ang sa ating pong bahagi, pag-aralan natin maigi itong yung pamamaraan kung paano natin mabibigyan ng panahon ang mga kaluluwa na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Kasi kailangan sila po ay makaranas na makilala at magsisi, talikuran ng kanilang kasalanan, tanggapin ang inaalok na regalo, di po ba ni Kristo, na buhay na walang hanggan. At bagamat ika nga dito sa dun sa magnanakaw, na ipinako, nakasama ni Kristo, na sa oras na yon ay masasabi nating na ligtas, nakasama ni Kristo sa langit. Pero hindi lahat ng pagkakataon gano'n
Hindi natin pwedeng intayin yung mahal natin sa buhay, nandun na sa banig ng nagdi-delirium na eh. Wala na yung kaisipan niya kuminsan, Hindi natin hindi natin alam, Pero ako, ganun ako, wala akong alam. Nung time na nakakilala ako sa Panginoon, hindi ako kabisado yung mga pamamaraan kung paano makakapangaral eh. Kaya inuuna ko nun yung mga matatanda kong mga lolo, pag nasa ospital, halos hindi na makabangon yan. Binubulungan ko na lang. Pero hindi ko alam, kasi wala akong hawak na mga talata pa nung bago lang ako. Pero nandun, pag alam mo pag nasa puso mo ang Holy Spirit, nandiyan yung conviction na parang itinutulak ka. Kaya ang binabahagi ko lang sa kanila kung paano ako ay nakakilala. Ayun, kung paano ako nabago. Yung pwede natin ibahagi yun sa mga mahal natin sa buhay. Kasi kuminsan lalo na pagka mag-anak natin, nahihiya tayo na magbahagi, di po ba? Pero ito yung time. Ito yung kailangan. Kaya pag-aralan nating maigi, maging sino man tayo, mga kabataan na yan, mga estudyante man, huwag nating pabayaan. Kasi nakikita natin, sabi nga, ay napakagulo na ng mundo, At darating yung time na isa-isang tabi na lang yan. Hindi na pakikinggan talaga. Kaya habang magagawa pa natin at meron tayong kakayanan, tayo po ay kumilos. At sabi nga, hindi kailangan ang pagsisikap upang makamtan ang kaligtasan mula sa Diyos. Sapagkat anumang pagsisikap natin, ito'y hindi makakamtan. Kita nyo, Ang daming relihiyon. Kung ano-anong mga tinuturo para lamang maligtas. Nandiyan yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa mga kautusan, at pagiging membro ng isang iglesia, maging matapat. Yun po yung kanilang mga pangunahin Tapos nandiyan yung mga biyaya, blessing. Kaya marami silang na kukumbinsi ng mga tao. Pero tayo, ang magbigay sa kanila nun, tamang katotohanan, tamang kaparaanan upang sila ay maligtas. At sa ating pagtatapos, dahil sa dalisay na pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, siya mismo ang gumawa ng kaparaanan upang ang tao ay mabigyan ng pag-asa samantalang siya ay may buhay. Kasi alam naman natin, di ba, na ang kaligtasan ay meron lamang bisa kapag siya ay mayroon pang buhay, ulirat. Kapag siya namatay, na walang Kristo sa kanyang puso, automatic, sabi natin, diretso siya sa ikalawang kamatayan. At nandun yung paghihirap. Walang hanggan. At hindi niya pinagkait ang kaisa sa niyang anak na si Jesus na nagbayad ng kasalanan ng mundo. Ginoon niya, Roma 8:32. Hindi niya pinagkait ang kaisa-isa niyang anak, kundi yun ay kanyang kusang ipinagkaloob upang tayo ay magkaroon ng pag-asa ng langit. At pangatlo, kung ikaw ay walang katiyakan ng langit, kung meron man dito o nakikinig o nanonood sa kanilang mga tahanan, ito ang pagkakataon mo na tanggapin ang regalong inaabot ni Jesus, ang buhay na walang hanggan. Baka bukas ay huli na. Walang pangalawang pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Kung ikaw ay bawian na ng buhay. At nawa, ito po ay maging po sa atin to, paalala at hamon, na hindi dapat lamang tayo na gawin yung ating mga tungkulin sa iglesia. Kasi pinakamahalaga dito yung sabi nga, yung ipinagkatiwala sa ating mina, di ba? Doon sa pinagkalooban ng Panginoon, doon sa 10 alipin ng tig-iisang mina. Lahat po tayo meron. At yung mina na yun, walang iba kundi ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ipamahagi po natin yan sa ibang mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong
pag-ibig na dalisay na kung saan, Panginoon, ay hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak upang kami magkaroon ng langit na iyo pong ipinangako. At nawa, Ama, tulungan mo po ang bawat sa amin na kami po ay makumbinsi na kami, Panginoon, ay kumilos sa matalang may pagkakataon na sapagkat nakikita po namin na ang mundo ay patungo na doon sa malawak na daan na ang dulo nun ay kapahamakan. Naway masagip po namin ang iba at kami, Panginoon, ay maging magandang patotoo aming buhay, aming pananalita at ang aming pong sigasig, Panginoon, upang sila ay mapadamahan ng iyo pong dalisay na pag-ibig. Salamat pong muli, Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa aming pong buhay sa araw-araw. At sa gayon ay patuloy po namin maisagawa ang iyo pong mga layunin sa bawat sa amin. Ang lahat po ito ay aming tinatagubilin na salamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan at sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 33 and 34, dadapuat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Verse 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kaarawan. Tayo po ay dumako sa Panginoon, sa panalangin. Aming Amang Banal, salamat po sa bawat oras, araw ng aming buhay na hindi mo po kami pinagkukulang sa lahat po ng aming mga pangangailangan, sa aming pong physical na pangatawan. At sa oras pong ito na Ama ay aming pong sa iyong dadalhin ang kaloob, offering, Panginoon, anumang halaga ito, na naway magkaroon po kami ng patuloy na kagalakan sa aming puso upang kami ay maging kabahagi sa ganito pong ministeryo. At alam namin na ito ay kailangan ng iglesia, kailangan ng mga tao na humahayo upang maabot ang maraming kaluluwa hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sa amin at sa nalikom at malilikom na salapi, ikaw ang mabigyan ng kapurihan at kalutian. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay magpasalamat. Muli, salamat po sa nalikom na salapi at dalangin nga po namin, Panginoon, na naway patuloy po bawat isa sa amin na maging bahagi po sa ganito pong pagkakaloob at patuloy, Panginoon, matugunan ang pangangailangan ng iglesia, lalo na nga po ang maraming bayarin at gayon din sa mga gastusin na naway patuloy na mapunan, Panginoon. At dalangin ko rin po ang bawat isa, hindi lamang ang mga nakapagbigay, ikaw po nawa ang magbigay ng puso sa amin sa ganito pong pagkakaloob. Alam po namin, maliit na bagay man na aming maipagkaloob, ito ay malaking karagdagan din upang maragdagan ang iyo pong mga pangangailangan, Panginoon, ng Iglesia. Pagpalain mong bawat isa, bigyan ng patuloy lakas, kalusugan, at ilayo sa anumang panganib at anumang karamdaman. Lahat pong ito ay amin tinatagubilin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Para sa ating uling awitin, nanyan tayong lahat. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross.
cleansing flow. Now all I know, our weakness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns, the reigning victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in the cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns, your reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns, your name victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mananatili po tayo nakatayo. Tawagin po natin si Brother Conrado para sa closing prayer. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa kalayaan na kami po ay muling magkatipon. At nawa sa mga susunod na gawain katulad po nito, Panginoon, ay mabigyan din po ng bawat membro ang maging bahagi po at patuloy na makaalam ng iyo pong kalooban. Ama, salamat po sa iyo pong dakila at dalisay na pag-ibig na ipinadama sa amin. At sa pamagitan niyan ay meron po kaming katiyakan ng langit na iyo pong ipinangako. Ama, salamat po maging sa pagkilos na iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Maging sa iyo pong mga ginamit sa amin pong
Panambahan na ito, ikaw po nawa ang manguna mamahala sa kanilang buhay at patuloy na magkaloob pa ng sigasig na makapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Maging ang bawat isa sa amin, Panginoon, hindi lamang napakinggan ang mga mensahe na amin pong napakinggan. Lalo na yung mga tao nasa kanilang tahanan, hindi pa nakakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang pong buhay at maunawaan nila ang iyo pong inaalok na regalo ng buhay na walang hanggan. Ama, muli, sa iyo po namin tinatagubilin pa ang oras na natitira sa amin pong gawain, sa amin pong pananalangin. Dalangin nga po namin na ikaw ang tumugon sa bawat karaingan ng iyong pong mga anak at patuloy bigyan ng kaluwalhatian, kagalakan ang amin pong ilalapit sa iyo, Panginoon, na mga panalangin. Salamat po. Ingatan din kami hanggang sa aming mga tahanan. Pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po, bawat isa.